Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Naghain si Senadora Risa Hontiveros ng Senate Bill No. 2361 na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na magtakda ng price cap sa singil sa kuryente sa panahon ng energy emergency. Layo ng panukala na protektahan ang mga consumer sa tumataas na presyo ng kuryente sa gitna ng krisis sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act. Sa ilalim nito, maaring magtakda ng price ceiling ang Pangulo batay sa rekomendasyon ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa mga lugar na nasa ilalim ng state of emergency. Pinapayagan din ng mga consumer na nagreklamo sa bill na hindi maputulan ng kuryente habang dinidinig ang kanilang kaso kung magbabayad sila ng average na halaga ng nakaraang mga buwan. Ginawang panukala sa gitna ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente matapos ideklara ang energy emergency at maitala ng Pilipinas ang isa sa pinakamataas na power rates sa ASEAN region. Nagdulot ng halos 2 oras na pag-ulan at matinding pagbaha ang nasa 16 na komunidad dahil sa localized thunderstorm sa Cebu City kahapon. May detalye si Clark Pasuit. Clark? Kahapon, inilan ng Metro Cebu ng mahigit 2 oras. Matapos mag-issue ng thunderstorm advisory ang Pag-asa Mactan. Dahil dito, binaha ang mga major highways ng Cebu. Maging mga lugar kung saan hindi naman dating binabaha ay binaha na rin. Sa Paloma Subdivision sa Barangay Labangon umabot sa 13 oras ang rescue operations matapos ragasain ng lampas bewang na baha. Sa Barangay Banawa naman, nagulantang mula ang mga residente matapos pasukin ng tubig baha ang kanilang bahay kung hindi naman ito dating binabaha. Ayon sa ilang mga residente, mas malala pa ito sa naranasan nila na baha nung kasagsagan ng Bagyong Tino noong nakaraang taon. Ngayong araw, nag-issue na naman ng thunderstorm advisory ang Pag-asa Mactan. At ngayon nga ay patuloy ang pagbuhos ng ulan dito sa Cebu. Ikinansela na rin ng mayor ng Cebu City ang klase ngayong araw. Ngunit patuloy pa rin ang pangamba ng mga Cebuano na baka dahil sa patuloy na pag-ulan-ulan ay bahain na naman sila. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News. Nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Clark Pasuit. Samantala, malawak ang pagbaha din ang naranasan sa Governor Generoso, Davao Oriental. Ilang motorista na stranded. Sa Davao City, isang dump truck ang inanod ng baha. May detalye si Noreen Igonia. Noreen. Yes, Naomi, nagmisto lang ng swimming pool ang mga pangunahing kalsada sa bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental dahil sa baha hapon nitong Huwebes, Hulyo 30. Maging ang kanilang public bus terminal at municipal gym ay di nakaligtas sa baha. Maraming motorista din ang naantala ang biyahe dahil di madaanan ng mga sasakyan ang kalsada. Habang sa isang quarry site sa Sitio Bangkaan, Barangay Paquibato Proper, Paquibato District sa Davao City, nagbubusi ng mag-isa ang isang dump truck matapos mapasok ng tubig ang loob ng cab nito na nga ano rin ng rumaragas ang baha. Ayon sa mga residente doon, nagkakarga ng buhangin ng dump truck na nga maabutan ng baha. Ligtas naman ang driver nito na nakatakbo kaagad bago pa man bumaha. Inaalam pa ngayon ang dami at halaga ng mga nasira dahil sa malawakang pagbaha dito sa Davao Region. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Iginiit ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez na pantay na hustisya lamang ang kanyang hinihingi kaugnay ng investigasyon laban sa kanya. Ayon kay Representative Romualdez, ginagamit ng Ombudsman ang mga Maleta Boys bilang testigo bagaman nauna na silang diniskredit ng publiko at ngayon nahaharap pa sa kasong cyber libel at perjury. Tanong ng kongresista kung testimonya nila ang gagamitin, magiging patas pa rin ba ang nasabing investigasyon? Iginiit din ni Romualdez na hindi siya uurong at mananatiling matatag sa kanyang paninindigan na gawin ang tama. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.